Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Allow PH. Aalamin natin kung isa na naman ba yung iwi crowdfunding investment scam. Alam naman natin yung Allow PH ay isa na namang iwi scam. Nagpapanggap lang yan na crowdfunding daw. Pero pag tinignan mo maigi, ang kanilang mga pangakong kitaan ay too good to be true at syempre wala din yung secondary license dahil hindi naman yan kukuha ng secondary license dahil nga scam po yung Allow PH at makikita natin wala naman talaga yung legalities. Kasi nga isa na namang scam app yan, isa na namang scam app. So alam naman natin yung mga scam app na yan ay talagang tatakbo yan sa huli. Katulad nga ng Mocha Farm, tulad ng A-Power noon, at syempre yung Woo Shopper, tapos yung CCO Media Philippines. Kapag naabot na nila yung quota nila, bigla na lang maglalaho. Tignan naman natin yung compla ng Allow PH. So dyan pa lang po sa compla nila ay too good to be true talaga ang pangakong kitaan. Ang pinakamababa nga nila ay yung basic plan na 100 pesos lang daw ang investment at after 5 days nga daw ay ang magiging payout mo ay 110 pesos kasi nga 2% daily daw ang kitaan, so 2 pesos yon per day. So yan yung pambobola ng mga companies na yan. Papadamahin kayo sa una do sa mga mabababang mga complan para mahikayat kayo na magdagdag na investment o mag-recruit. At kapag naabot na nila yung quota nila, bigla na lamang po yung magkakaproblema at ipiprease ang payout tapos maglalaho na po yan. Ang kasunod nga nung basic plan nila ay yung junior partner plan. So mula 1,000 pesos daw ay binaba na to 500 pesos per share. So ang daily income daw ay 10 pesos at ang period nga ay 60 days. At after 60 days, ang total daw na revenue ay 1,100 pesos. So dyan pa lang po mga kababayan, double your money sa loob lang ng 2 buwan. So napaka-imposible naman na mag-guarantee yung ganyang kalaking kitaan. Tapos meron pang incentive fund daw kapag ikaw daw ay nakapag recruit ng dalawa pang junior partner. So ang matatanggap mo daw na incentive or kita ay 500 pesos. At meron pang exclusive investment plan. Yan nga yung junior plan A1, A2, A3, A4. Tapos ang kasunod naman ay yung middle partner plan. So dati daw 5,000 pesos ay ginawa na lang daw 2,000 pesos per share. Tapos ang total daw nakita after 60 days ay 4,520 pesos. So double your money din ang pangakong kitaan dyan sa middle partner plan after 60 days nga daw. So dyan pa lang po mga kababayan kumpirmado natin scam talaga yung Allow PH na yan. Kasi napaka-imposible po ng guaranteed na double your money sa loob ng 60 days kahit pa po sa loob ng 90 days o kahit na sa loob pa ng 1 taon. Napaka too good to be true po nun. Tapos meron din silang incentive fund Kapag nakapag-invite ka daw ng 2 junior partners ay may 500 pesos ka at kapag nakapag-recruit ka raw ng 2 middle partners ay makakatanggap ka daw ng 2,000 pesos. So dyan pa lang po mga kababayan, makikita nyo talagang too good to be true ang pangakong kitaan at yan po ay isang Ponzi scam at isa pong pyramiding scam. Makikita nyo paano nila maibibigay yung ganong kalaking kitaan, di ba? After 60 days tapos kapag nag-recruit ka ng dalawa ay matatanggap mo pa yung ininvest nila doon sa investment plan na yon. So ang katumbas nga niyan ay 50% na DRB kasi nga kung yung dalawa ay mag-i-invest ng 2,000 pesos ay makakatanggap ka rin ng 2,000 pesos bilang komisyon. So dyan pa lang po talagang masasabi natin na isang scam ya Allow PH at meron din silang exclusive investment plan na middle plan B1, B2, B3 at B4. Tapos yung panghuli naman ay yung senior partner plan nila. So dati daw 10,000 pesos ay ginawa na lang daw 6,000 pesos. At ang daily income naman daw dyan ay 150 pesos at yung period niya ay 60 days pa rin. At ang total revenue daw after 60 days ay 15,000 pesos. So dyan po ay more than double your money na ang pangakong kitaan. Kasi 150% ang additional na kikitain mo dyan nga sa senior partner. So dyan pa lang po mga kababayan red flag po yan. Dahil napaka too good to be true ng kanilang pangakong kitaan. Tapos sinasabi nilang crowdfunding. So doon pa lang po kaduda-duda. Crowdfunding pero ang bilis naman ibalik yung ipinuhunan
nung members. So doon pa lang po dapat magduda na kayo. Tapos ang incentive fund daw nila ay kapag nag-invite ka ng dalawang junior partners ay makakatanggap ka ng 500 pesos. Kapag dalawang middle partners naman daw ay 2,000 pesos at kapag dalawang senior partners daw ay 6,000 pesos. At meron din silang exclusive investment plan na senior plan C1, C2, C3, C4 at elite plan D. Diyan naman sa elite plan D ay 100,000 pesos daw ang investment at matatanggap mo daw agad yung pinuhunan mo after 7 days lang. So dyan po mga kababayan, kumpirmado natin, scam na scam po yung Allow PH. Ang claim nga ng Allow PH ay isa daw silang crowdfunding platform at meron daw silang mga projects na handle. At ang mga popular projects daw nila ay dalawa ay may kinalaman sa real estate at isa sa wind farm or wind energy. So doon pa lang po mga kababayan, makikita natin na too good to be true ang pangakong kitaan at napaka-imposible na maibigay yung ganong kalaking kitaan dyan nga sa mga ganyang proyekto. Paano makakapagbigay within 7 days ng kitaan kung yan pala ang mga project? So doon pa lang po dapat nagdududa na kayo. Tapos 'di ba, yung mga project na yan ay syempre sa ibang bansa. So mula dito sa Pilipinas ay itatransfer pa yan sa ibang bansa yung mga ipinay-in ninyo tapos gagamitin dun sa proyekto nila. So paano nila maibabalik yan within 7 days or 30 days o kahit na 60 days? Syempre gagamitin nila yan at kadalasan maibabalik lang yung puhunan after mga 1 taon, 2 taon, 3 taon o ilang taon yan depende doon nga sa kontrata at imposible yung ganong kabilis na kitaan na 7 days. Katulad dyan sa wind farm, syempre bibili siya ng mga materyales o bibili siya ng lupa kung saan niya ilalagay yung wind farm niya. Tapos doon naman sa real estate ay syempre ay may mga kakumpetensya yan tapos may mga buwis na dapat bayaran. So paano naman madodoble yung pera mo kapag nag-invest ka dyan sa real estate sa loob lamang ng 60 days? At syempre, kailangan din kumita ng mga kumpanya na yan, pati na rin ang Allow PH. Syempre, may porsyento din sila dyan. So, doon pa lang po, pag tinignan nyo, imposible talaga yung pangakong kitaan dyan sa Allow PH at binobola lamang kayo. Kaya nga mga kababayan, umalis na kayo dyan sa Allow PH kasi yan po ay isang scam. Kung kayo po ay nakapag-invest na dyan, mag-withdraw na po kayo, humingi na po kayo na refund. At kung kayo po ay nagbabalak sumali dyan, wag na po. Scam po yan. Tapos tignan nyo yung dalawa nilang project. Yung isa ay mahigit 130% na raw ang nakuha na pondo. Tapos yung isa naman ay mahigit 300% na. So dyan pa lang po mga kababayan. Makikita nyo na binobola lamang kayo ng Allow PH na yan. Kasi paano pa nila gagamitin yung pera na yan? Sobra-sobra na pala. Tapos paano pa nila maibibigay yung pangakong kitaan? Diba ang nakaplano lang sa kanila para nga doon sa proyekto na yon ay mas maliit compared doon sa matatanggap nila. So dyan pa lang po mga kababayan, red flag po yan. At syempre, Allow PH po ay hindi naman talaga yan isang crowdfunding app kundi isang investment scam app. At yan ay mga greenab pick lang nila para nga pambola doon sa mga investors. Tignan naman natin yung promotion benefits nila o yung mga pangakong kitaan nila do sa mga recruiters nila. So una daw ay yung incentive fund. So kapag nag-invite ka raw ng dalawa para maging partner ay pwede ka daw tumanggap up to 6,000 pesos. At may mga bonus din. May daily mission daw na up to 145 pesos at monthly mission na up to 460 pesos. At meron ding team o yung DRB o Direct Referral Bonus na 10% commission for friends placing orders at 5% commission for friends of friends placing orders or level 2. So dyan pa lang po mga kababayan, talagang pinupush nila yung mga members nila na mag-recruit ng mag-recruit. Kasi nga ang daming mga pinamimigay na mga incentives, maraming mga bonuses para nga yung mga members ay mahikayat na mag-recruit. Mga kababayan, iwasan nyo na po yung Allow PH kasi nga kumpirmadong po natin na yan po ay isa na namang iwe crowdfunding app scam ha. Isa na naman po yung scam. At maring anytime po ay tumaob po yan, so umiwas na po kayo dyan. Kung kayo po ay nakapag-invest na dyan, mag-withdraw na po kayo, humingi na po kayo na refund. O kung nagbabalak naman kayo sumali dyan, wag na po, scam po yan.
At huwag na rin po kayo mag-recruit. Maawa po kayo do sa mga mare-recruit nyo dahil baka sila na po ang abutan ng pagtaob niyang Allow PH. Bago po kayo mag-invest, dapat po siguraduhin po ninyo na kompleto sila sa legalities. Dapat po may secondary license at i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission. Huwag po kayo magpapaniwala dyan po sa mga palusot na mga companies na yan na sila daw ay nag-a-apply o kaya sasabihin nila na hindi na raw nila kailangan mag-apply kasi crypto sila o meron daw silang license sa ibang bansa. Tandaan po ninyo kapag nag-ooperate sila dito sa Pilipinas at dito rin sila sa Pilipinas nang hihingi ng investment sa publiko, dapat dito rin sila kukuha ng secondary license. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga palusot ng mga companies. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.